Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, matapos ngang pataubin nila ang kupunan nga ni Ea Laure, bakit ganito na lamang ang nangyayari sa Cherry Tigo? Matatandaan nga natin ng bago mag-semifinals, elimination rounds ay nakaisang set nga sila kontra sa defending champion Creamline Cool Smashers. Ngunit nga sa kanilang laban ay kapansin-pansin na tila ba malamya ang ibang mga players dito at hindi nga makaporma sa Creamline Cool Smashers. Lalo higit ang Ea Laure na kung saan nga ay kitang-kita natin na sobrang hirap na hirap nga siya sa laban na ito. Ngayon, ating sisilipin kung paano sila mabilis na pataob ng Creamline at saan ba sila nagkulang. Narito nga ang mga rason. Defending champion Creamline Cool Smashers, pinahirapan nga ang kupunan ng Cherry Tigo matapos nga hindi nakaporma ang mga spikers nito sa Creamline. Hindi man lang sila nakaisang set sa nasabi nating defending champion. Ngayon mga ka-sports ay talagang usap-usapan na mukhang wala daw di umanong pag-asa na manalo pa ang nasabi nating Cherry Tigo kontra nga sa Creamline. Bakit ganito mga ka-sports natin dyan nangyari sa kupunan nga ni Ea Laure, sapagkat kung tutuusin ay sobrang lakas naman nila nang nasa elimination round. At alam natin na pumapalag nga sila sa ating Gemma Galanza at kahit nga mga ka-sports si Ea Laure lang ay talagang kita natin na ayaw niyang magpatalo dito nga sa defending champion. Pero nang harapan nga nila sa unang game sa semifinals ay mukha talagang hindi nila makuha ang diskarte nga ng Creamline at lahat nga sila ay mukha ngang tameme na at bagsak pa ang mga mukha sapagkat nga hindi nga nila matalo-talo ang Creamline Cool Smashers. Pag-uusapan nga natin ang mga dahilan, kakulangan ng Cherry Tigo kung bakit gayon na lamang sila napataob nga ng Creamline. Eto nga mga ka-sports, atin ang puntahan muna ang unang dahilan kung bakit sila napataob nga ng Creamline. Una ay ang ating Princess Robles. Kilala si Princess Robles na isa sa mga pinakamalakas, palaban at powerful spiker nga ng Cherry Tigo. Pero kapansin-pansin ng harapan na nga sila ng Creamline Cool Smashers ay mukhang hindi nga natin nararamdaman itong si Princess Robles. Aminin man ninyo sa hindi, ito nga ang katotohanan na si Princess Robles nga ay mukha ngang walang gana ng time na yan, sapagkat kung ito ay ganado sa kanyang paglalaro ay madalas nga natin nararamdaman ang kanyang pangalan at naririnig. Subalit talagang kapansin-pansin na parang ang wala si Princess Robles sa loob ng court sapagkat nga hindi nga nababanggit ang kanyang pangalan. Puntahan naman natin ang isa pang spiker nila, walang iba kundi si EJ Laure. Si Laure nga ang kanilang team captain. Pero kung ikukumpara natin kay Phenom superstar Alyssa Valdez ay sobrang layong-layo nga ni EJ Laure as a team captain, sapagkat si Alyssa Valdez kahit binabash nga ng mga netizen ay talagang kita naman natin na nakikipagpukpukan to sa loob ng court at nakaka-score. Samantalang si EJ Laure ay kita naman natin rin na halos hindi nga siya maka-score at paisa-isa lang mga ka-sports natin dyan. Ibig sabihin mga ka-sports ay hindi talaga effective ang kanyang galawan sa loob ng court sapagkat hindi nga nababanggit ang kanyang pangalan at kita rin natin na halos nga wala rin ambag masyado itong si EJ Laure. As a team captain ay talagang hindi niya masyado nadala
ang kanyang team. Sa halip ay si Ea Laure pa ang talagang bumubuhat nga ng team ng Cherry Tigo. Bagamat ng panahon niya sa collegiate at pagpasok niya sa pro ay tumatak na rin ang kanyang pangalan sa larangan ng volleyball at magaling talaga siya, subalit nga hindi nga siya masyado nag-shine nung kaharap niya na ang team nga ng ating superstar Alyssa Valdez, at hindi talaga siya maramdaman as a team captain sapagkat nga aminin man ninyo sa hindi, off talaga ang kanyang laro ng time na yan. Pero syempre, babawi yan si EJ Laure sa next game. Puntahan naman natin mga ka-sports natin dyan ang ating Ea Laure. Magaling si Ea Laure at kita naman natin na siya nga ang nagdadala ng kanyang team kahit sabihin natin na baguhan pa lang siya sa Cherry Tigo. Bagamat nariyan naman si Maylin Paat na talagang magaling rin, subalit nga itong si Ea Laure talaga ang inaasahan nga sa kanilang team sapagkat siya talaga ang nakikipagpukpukan dito at humalili man siya kay Paat sapagkat nga si Paat ngayon ay hindi nga makapagbuhat ng team sa Cherry Tigo sapagkat galing pa lang siya sa minor injury at hindi pa 100% na talagang naghilom nga ang kanyang nararamdaman. Pero mga ka-sports natin dyan, pinipilit naman ni Maylin Paat nga na makipagpukpukan sa loob ng court, subalit nga nagkaka-error pa rin talaga si Maylin Paat. Kung kaya nga asahan talaga dito ay walang iba kundi si Ea Laure nga, dahil alam naman natin na sanay naman bumuhat nga ng team itong si Ea Laure. Subalit nga hindi talaga kinaya ni Ea Laure ang power nga ng Creamline Cool Smashers sapagkat nga nag-iisa nga lang siya na bumubuhat ng Cherry Tigo. Mas okay sana kung sumabay nga itong si Paat sapagkat alam naman natin na talagang magaling ito sapagkat nga meron na siyang napatunayan sa international at nagkaroon na nga rin siya ng award. Subalit nga sa hindi magandang pagkakataon ay talagang ma-error talaga si Paat. Ang sakit kasi ni Maylin Paat mga ka-sports, kapag nagka-error siya sa unang game ay susunod-sunod yan hanggang sa dulo. Subalit kapag ang kanyang unang laban or games ay talagang masasabi natin na talagang mainit na si Paat at nakakapuntos, ay dumedire-diretso rin ang kanyang angking kagalingan hanggang sa dulo. Subalit nga mga ka-sports, minalas talaga itong si Paat at nag-o-off rin ang kanyang laro. Kung kaya nga mga ka-sports, minsan ay inilalabas rin siya. Pero mga ka-sports, ibang-iba kasi ang team ng Cherry Tigo sapagkat masasabi kong medyo kulang pa sila sa mga malalakas na player, hindi gaya nga ng Creamline Cool Smashers. Kung sakasakaling iupo nga si Alyssa Valdez or kahit iupo si Gemma Galanza, ay marami pa talagang mga magagaling na bench ang Creamline at marami pa silang mga alas. Nariyan pa si Michelle Gumabaw, rin pa si Rosemary Vargas, at higit sa lahat meron pa silang Bernadette Pons at meron pa silang Risa Mandapat, Pau Soriano at marami pang iba na mga malalakas na nasa bench. Samantalang ang Cherry Tigo ay mukhang wala na nga talagang ibubuga ang kanilang mga itinatago nga na nasa bench, at halos nga ito na siguro ang pinakamalakas sa Cherry Tigo. At isa pang dahilan kung bakit sila tinalo ng Creamline ay sadyang malakas na talaga kasi ang kupunan nga ni Alyssa Valdez. Kung kaya hindi talaga basta-basta matitibag ang Creamline. Dadaan muna sa butas ng karayom ang Cherry Tigo bago nga nila mapabagsak ang Creamline Cool Smashers. Kaya kinakailangan galingan nila sa next game, at bukas na nga yan magaganap. Makabawi kaya ang Cherry Tigo or tuluyan na silang papabagsakin ng Creamline Cool Smashers? Kung sa tingin nyo makakabawi ang Cherry Tigo, comment man kayo sa baba para sa inyong reaksyon. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.